Marisa, tama? Ha? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Sino ka? Ako si Ramon. Ipinagtanong ko ang pangalan mo at mukhang kilalang kilala ka ng mga lalaki rito sa bayan ng Toledo Anong kailangan mo sa akin? Narinig ko na naghahanap ka raw ng trabaho. Alam mo kasi, naghahanap ako ng mga empleyado. Magbubukas ako ng restaurant dito sa Toledo. Siyempre, para maka-attract ng customers, dapat magagandang katulad mo ang trabahador. Interesado ka ba? Gusto mo magkape? Ito nga pala ang business card ko. Kung sakaling mapag-isipan mo, pwede mo akong tawagan. Hihintayin kita. Naghahanap nga ako ng trabaho pero wala akong alam sa restaurant. Huwag ka na mag-alala dahil tuturuan naman kita. At isa pa, ang kailangan mo lang ay maging maganda. Ang ibang bagay pwede naman pag-aralan yun eh. Ang mukhang meron ka, wala niya ng iba. Kaya gagawin kong lahat makuha lang kita. Ibig kong sabihin, bilang empleyado. Tinitigan ni Marisa ang business card. Napapaluha siya dahil ito na yata ang sagot sa mga panalangin niya. Tumunghay siya para sumagot kay Ramon nang makitang wala na ito sa harapan niya. Saan siya pumunta? Hindi ko napansing umalis na pala siya. Sa bagay, businessman siguradong nagmamadali siya dahil mahalaga sa kanila ang bawat oras. Mabuti na nga lang din siguro at kilala ako ng mga lalaki sa Toledo. May maganda rin pala silang may dudulot sa buhay ko. Bukod sa pambubuisit sa akin at pangungulit na manligaw. Pinunasan ni Marisa ang kanyang pisngi bago itinago sa kanyang bulsa ang business card na galing kay Ramon. May lumapit naman sa kanyang tricycle driver na isa rin sa mga nagtatangkang manligaw sa kanya. Niyayaya siya nitong umangkas na dahil gabi na rin para ihahatid na siya nito sa bahay. Dahil pagod na, pumayag na rin si Marisa na sumabay rito. Maraming salamat ha. Walang anuman. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng kanyang mahal na anak na si Noel. Mami! Mabuti po nandito ka na. Akala ko po gagabihin ka na naman po sa pag-uwi. Noel, anak, kumusta? Si Nanay Agatha, sinundo ka ba? Hindi po eh. Kaya sumabay na lang po ako sa kaklase ko. Ganun ba? Nasan kaya si Nanay? Di bale, kumustang school? Halika, tutulungan na kita magpalit ng damit. Okay naman po. Hindi na ako bata, Mami. 8 years old na ako eh. Talaga? Hindi ka na umiiyak sa school? Ano po kasi, Mami eh. Oh, bakit? Anong problema? May nangaaway ba sa'yo sa school? Wala naman po, Mami. Pero tinatanong po nila ako kung bakit daw wala akong daddy. Di ba po sabi mo nasa heaven na siya? Sabi nila kaya daw po nasa heaven si daddy kasi patay na siya. Tinatanong po nila sa akin kung bakit daw namatay si daddy. Ang bata-bata ko pa raw. Siguro daw po, pinatay mo siya para gantihan si daddy sa pagbuntis niya sa'yo nung 17 years old ka pa lang. Kasalanan lang po ba na ipinanganak ako? Napanganga si Marisa at hindi agad nakapagsalita. Lalong nataranta nang magsimulang umiyak ang bata. Pinunasan niya ang pisngi nito at hinaplos ang buhok. Saka lumuhod para pantayan ang anak niyang si Noel. Anak, makinig ka sa akin ha. Hindi ako galit sa daddy mo. Mahal ko siya at mahal niya rin ako. Hindi ka kasalanan dahil bunga ka ng pagmamahala namin. Yung mga sinasabi sa'yo ng mga kaklase mo, hindi yung totoo. Dahil ang totoo na aksidente ang daddy mo sa construction firm na pinagtatrabahuhan niya. Sorry kung hindi ko agad nasabi sa'yo ang totoo. Ayoko lang na lalo kang masaktan. Mas madali mong maiintindihan na wala na siya at nandun na siya sa langit. Ibig sabihin po ba, Mami, hindi na talaga babalik si Daddy? Tayo na lang pong dalawa? Hindi anak. Siyempre kasama natin ang lola mo. 3 pa rin tayo. Kaya huwag ka nang umiyak ha. Kasi gagawin kong lahat para punahan ang pagmamahal na nawala sa'yo. Sisikapin kong itaguyod ang pag-aaral mo. Kaya wag mo nang intindihin pang sinasabi ng iba, okay? Sa susunod, isusumbong mo kay teacher kapag inaway ka. Kasi kapag sinaktan ka pa nila ulit,
Kakausapin ko na ang batang yon. Naiintindihan ko po, Mami. Niyakap naman ni Marisa ang kanyang anak. Naputol ang pagmo-moment nila nang makita niya si Nanay Agatha na pumasok sa main entrance. Sige anak, pumasok ka na muna sa kwarto at magpahinga. Tatawagin na lang kita kapag luto ng merienda mo. Okay po, Mami. Oh, nakauwi ka na pala. Kani-kanina lang po, Nay. Kayo po, saan po kayo galing? Hindi niyo raw po sinundo si Noel. Oo hindi ko siya nasundo dahil nawala sa isip ko. Magkakausap kasi kami kanina nila Manang Ising eh. Nay, hindi ba tinabilin ko sa inyo si Noel? Na kapag wala ako, babantayan niyo siya. Nagkasundo na po tayo dun, di ba? Bakit hindi ikaw ang sumundo? Total naman nakikipaglandian ka lang naman sa mga lalaki. Hindi ka na talaga natuto, Marisa, no? Kamamatay lang ng asawa mo noong nakaraang buwan. Ngayon kating-kati ka na naman makipagharutan sa mga lalaki. Nay, ano ho bang sinasabi niyo? Bakit kayo nagsasalita ng ganyan? Baka marinig kayo ni Noel. Maganda nang marinig niya para alam niya kung gaano kalandi ang nanay niya. Biruin mo, 17 years old ka palang nagpabuntis ka na tapos nakipagtanan. Sinira mo mga pangarap namin sa'yo ng tatay mo. Hindi ka na nakapagtapos ng pag-aaral. Tapos ngayon hihingi-hingi ka ng tulong sa akin sa pag-aalaga sa bata. Nakikipagkita ka lang naman sa mga lalaki dyan sa kanto. Hinatid ka pa ng tricycle driver na matagal ka ng kursunada. Nay, pati ba naman yun pag-iisipan nyo ng masama? Tinanggap ko lang naman ang alok niya para makauwi ng maaga. At isa pa, pagod na rin ako. Pagod? Nakuha mo pa nga makipag-usap sa isang lalaki at makipagngitian. Ano, mag-aasawa ka na ulit? Nako, sinasabi ko sa'yo, Marisa, bata ka pa. Huwag mong hayaang mangyari sa'yo ulit ang ginawa ng asawa mo sa'yo noon. Nay, wala naman akong iniisip na ganun. Umiiwas nga po ako sa mga lalaki. Kahit kaliwat kanan ang nagpaparamdam sa akin, nanliligaw. Pero makulit sila at napapagod na ako kakahindi. Kaya pagbibigyan mo na lang, kung hindi ka interesado, huwag kang magpakita ng motibo. Ang hirap kasi sa'yo, akala mo lahat ng tao mabait. Diyan ka maluloko. Kapag hindi mo tinigilan ang pagdikit-dikit mo sa mga lalaki, kawawa ang anak mo, sinasabi ko sa'yo. Padabog na pumasok sa kwarto si Nanay Agatha. Samantalang si Marisa naman ay napailing na lamang. Mami, nag-away po ba kayo ni Lola Agatha? Narinig ko po kasi kayo nagtatalo kanina eh. Galit po ba siya kay Daddy? Oo anak kasi pasaway ako noon. Pinairal ko ang puso ko kaya na-disappoint siya sa akin. Pero hindi ko naman pinagsisisihan yon dahil dumating ka. Kaya pagsisikapan ko talagang bigyan ka ng magandang buhay, anak. Pero hindi ka po ba mahihirapan? Wala ka pong kasama, Mami. Wala na po si Daddy. Maghahanap ka na po ba ng papalit sa kanya? Nako, hindi anak. Walang makakapantay sa Daddy mo sa puso ko. Hindi ako maghahanap ng papalit sa kanya. Totoo po, kahit marami pong nanliligaw sa'yo. Ang ganda mo po kasi, Mami. Kaya hindi na po nakakapagtaka kung marami pong nagkakandara pa sa inyo. Naku anak, manang-mana ka sa Daddy mo, bolero rin. Diyan niya ako nakuha sa mga pa-sweet-sweet niya. Pero I promise you anak, hindi ako maghahanap ng iba. Kaya sige na, sleep ka na, babantayan ka ni Mami. I love you po, Mami. I love you din anak. Pinagmasdan ni Marisa ang anak habang ito'y nakapikit. Tinatapik-tapik niya ng mahina ang braso nito hanggang sa tuluyan na itong nakatulog. Bumangon naman si Marisa para magpalit ng damit nang may nahulog na piraso ng papel mula sa kanyang bulsa. Ito yung business card na binigay sa akin ni Ramon. Sandali nga, titignan ko nga ang ledger namin kung magkano na lang ang natitirang pera. Naku, hindi na ito sasapat. Kailangan ko na talagang kumuha ng maayos na trabaho. Hindi na pwede ang pa-extra-extra ko sa tindahan, sa laundry shop at sa farm bilang tagawalis. Wala akong ibang choice kundi magbakasakali at tanggapin ang trabahong iniaalok sa akin ni Ramon sa restaurant niya.
Mukha naman mapagkakatiwalaan siya eh. Kinuha ni Marisa ang cellphone niya, saka sinubukang tawagan ang number. Hello? Sino to? Hello, Ramon. Good evening. Si Marisa to. Natatandaan mo ko? Yung babaeng nakilala mo kanina na inaalok mo ng trabaho? Ah, ikaw pala. Hindi ko inaasahang tatawag ka ng ganitong oras ah. Akala ko hindi mo natatanggapin ang inaalok ko. Naku, pasensya na. Naabala ba kita sa pagtulog? Ah, hindi naman. Basta ikaw. Ano bang pakay mo napatawag ka? Ano kasi, pumapayag na ako sa gusto mo. Ang totoo, kailangan ko rin talaga ng trabaho kaya kung may bakante ka, kahit anong posisyon pwede ako. Sabi ko naman sa'yo, kailangan mo lang maging maganda. Pwede kita ipasok bilang receptionist o kaya cashier kung gusto mo. Pwede ring waitress. Ikaw na lang ang pumili. Ibigay mo na lang sa akin ang resume mo pag nakita tayo, ha? Kailan ka ba libre? Gusto mo bukas na? Oo, pwede naman ako bukas. Sige, walang problema. Magdadala ako ng resume. Isasend ko na lang sa yung address. Ito ba ang number mo o nakitawag ka lang? Ito ang number ko. Okay, sige. Huwag ka mag-alala dahil sa coffee shop lang tayo malapit sa restaurant ko. Para makita mo rin kung saan ka magtatrabaho. Magkita na lang tayo bukas, ha? Sige, maraming salamat, Ramon. Ibinaba na ni Marisa ang tawag. Napabuntong hininga siya at gumuhit ang ngiti. Ngunit nawala yun nang may mapansin siyang anino na dumaan sa may bintana. Ano yun? May tao ba dyan? Nilapitan ni Marisa ang bintana ngunit wala siyang nakitang kahit na ano. Baka guni-guni ko lang. Mabuti pa magpahinga na ako dahil bukas makikipagkita ako kay Ramon. Kinabukasan, maagang nagbihis si Marisa para pumunta sa nasabing coffee shop. Oh, saan ka na naman pupunta? Hindi mo man labay hatid ang anak mo sa school? May pupuntahan po akong trabaho pero sasabay ko na po si Noel papunta sa school bago ako umalis. Sige po. Trabaho. Baka makikipagkita ka lang sa lalaki mo. Nay, marinig ka ni Noel. Ano ba? Mabuti pa umuwi na lang ho kayo kay tatay. Hindi naman ho kayo nakakatulong eh. Aba, ang lakas talaga ng loob mo ah. Matapos mo kong papuntahin dito, palalayasin mo naman ako. Eh Nay, parang ayaw nyo na rin naman po dito eh. Lagi na lang kayo nagpaparinig. Naririndi na po ako. Ay, dapat lang napagsabihan kita. Karapatan ko yun bilang magulang mo. Sino ba nagpalaki sa'yo at bakit ganyan mo na ako sagutin? Wala ka ng pagmamahal sa puso mo ah. Hindi ka na marunong rumispeto. Nay, tama na ho. Nag-aaksaya lang ako ng oras sa pakikipag-usap sa inyo. Bahala na kayo kung anong gusto nyong isipin. Basta alis na po kami ni Noel. Sumakay na sa tricycle si Marisa kasama ang kanyang anak. At nang makarating naman sila sa eskwelahan, nagpaalam na siya rito. Susunduin niyo po ba ako mamaya, Mami? Hindi ko sigurado eh. Pero kung wala pa ako, pwede kang sumakay na lang dito sa tricycle tapos magkita na lang tayo sa bahay, okay? Kung maaga namang matapos ang trabaho ko, pupuntahan kita agad. Sige po, Mami. Naiintindihan ko po. Mag-iingat po kayo. Mag-iingat ka rin, anak. Kumaway na lamang si Marisa sa kanyang anak habang pinanonood niya itong pumasok kasabay ng ibang mga bata. Hawak niya ang kanyang resume bago pumunta sa address ng coffee shop kung saan sila magkikita ni Ramon. Oh, Marisa! Finally, you're here! Ramon, pasensya na ngayon lang ako ah. Kanina ka pa ba rito? Ah, hindi naman. Maupo ka. Pasensya na at dito muna tayo dahil yung restaurant ko sa tapat nasa finishing pa. Babalitaan kita kapag natapos na. Teka, may gusto ka bang orderin? Kape, tsaa? Kahit tubig na lang. Sure ka? Kumain ka na ba? May mga sinaserve sila ritong pasta. Alam ko na. Ako na ang bahala. Mukhang nagmadali ka rin pumunta rito eh. Oo, hinatid ko pa kasi yung anak ko. Oo nga pala, ito yung resume na hinihingi mo. Medyo nalukot, pasensya na. Sandali, tama ba narinig ko? Hinatid mo ang anak mo? May anak ka na? Ha? Oo, isa. Hindi ko ba nabanggit? Makakasira ba yun sa trabahong ina-applyan ko? Hindi naman. Hindi naman ako ganong klase ng tao.
Lahat ng babae pantay-pantay sa paningin ko. Mapadalaga man o may asawa o kahit mga biyudang katulad mo. Paano mo nalamang byuda na ako? Ang sabi ko lang may anak na ako. Yun ba? Ano, kung may asawa ka, hindi ka naman siguro maghahanap ng trabaho, di ba? Unless walang kwenta ang asawa mo. Mabuti pa, umorder na ako para makakain na tayo. Totoong wala na akong asawa. 1 buwan pa lang nang mamatay siya sa aksidente. Kaya ganito na lang ang pagpupursige kong makahanap ng trabaho. Sana tanggapin mo ako sa restaurant mo. Huwag ka mag-alala, Marisa. Hindi ko pa man nababasa ang resume mo. Tanggap ka na. Kailangan ko lang ito para sa filing. Saka, hindi naman maapektuhan ang status mo ang trabaho. Hindi naman halata eh. Maganda ka pa rin at mukhang bata. Sandali, tama ba nakikita ko sa resume mo? 25 years old ka pa lang? Oo, tama ka. 25 years old pa lang ako. Maaga akong nag-asawa. I see. Ako naman 38 na. Kung sakali lang na gusto mo malaman ha. Mukhang kailangan ko palang tawagin kang sir. Naku, hindi Hindi na, Marisa. Magkaibigan naman tayo eh. Huwag mo nang pagkaabalahan pa ang pagtawag sa akin ng sir o kaya magpo at opo. Ayos lang. Hindi ka na maiba sa akin eh. Gumuhit naman ang ngiti sa mga labi ni Ramon. Nagulat si Marisa nang hawakan ni Ramon ang kamay niya. Alam mo kasi, wala rin akong asawa, Marisa. Kung gusto mo, pwede tayo maging business partners o kaya partner sa buhay. Magtulungan tayo. Tutulungan kita at ang anak mo. Basta tulungan mo rin ako sa negosyo. Anong ibig mong sabihin? Kapag nagsimula ka na sa trabaho, tataasan ko kagad ang sweldo mo para hindi ka naman problema sa magiging kinabukasan ng anak mo. Basta tulungan mo lang ako. Naantala naman ang pag-uusap ni Marisa at Ramon nang may tumawag sa babae. Si Nanay Agatha. Nagkaroon ng pagkakataon si Marisa na bawiin ang kamay niya sa pagkakahawak ni Ramon. Hello, Nay. Napatawag ka. May nangyari ba? Anong may nangyari? Hindi ka nag-iwan ng pera. Anong gusto mong kainin ko rito? Dila ko? Bumili ka ng ulam pag-uwi mo, ha? Alam ko namang hindi ka pumasok sa trabaho eh. Naghahanap nga ho ako ng maayos na trabaho, Nay. Pwede ho bang wag niyo na akong tawagan kung wala naman po kayong importanteng sasabihin? Aba, hindi ba importanteng nagugutom ako? Wala ka na talagang utang na loob. Ano bang tinuro sa'yo ng asawa mo at naging ganyan ka? Pinakikisuyuan lang naman kitang bumili ng ulam. Kakain ka rin naman. O sige na, bibili na ho ako ng ulam. Sige na ho, may kausap pa ako, Nay. Hintayin niyo na lang ako. Ay, kainis. Anong problema? Sino yung tumawag? Ramon, pasensya ka na ha. Si Nanay kasi kinukulit akong bumili ng ulam. Tapos na ba tayo? Kasi kailangan ko nang umalis. Pasensya ka na talaga. Gusto mo samahan na kita? Ha? Samahan na kitang bumili ng ulam. Alam mo, gusto pa kitang makasama at makilala eh. Natural lang dahil ikaw ang unang empleyado ko sa business ko. Kailangan kong masinsinan kang makilala. Ha? Ikaw ang bahala. Siyempre, hindi naman ako papayag na bigla-bigla kang aalis. Pero kung may iniuutos sa iyong nanay mo, hindi naman kita pipigilan. Kaya sasamahan na lang kita. Halika na, may kotse ako. Sumabay ka na sa akin. Teka, sandali. Hindi na nakaapila pa si Marisa nang papasukin na siya ni Ramon sa loob ng sasakyan nito. Pinaandar naman yun ng lalaki at nagulat siya nang tumigil sila sa isang grocery store. Ramon, bakit tayo nandito? Bibili lang ako ng ulam. Hindi ko kasi alam kung anong ulam ang bibilin mo eh. At saka, bakit hindi ka magluto? Paglutuan mo ng masarap ang nanay mo para hindi na magalit sa'yo. Kung pwede nga i-invite mo ko ng lunch para matikman ko rin ang luto mo. Ang swerte siguro ng asawa mo noon, no? Dahil may isang magandang babae na nagluluto at nagsisilbi sa kanya araw-araw. Ha? Hindi naman siguro. Halika na sa loob. Baka anong oras na tayo abutin kung hindi pa tayo mamimili. Lumipas naman ang ilang minuto ng pagtataka ni Marisa
dahil kung ano-ano ang kinukuha ni Ramon para ilagay sa pushcart. Ramon, ano kasi, wala akong pambayad dyan. Ayos na sa amin ang sardinas at itlog. Sardinas ang ipapakain mo sa akin? Wala bang sinigang na baboy o kaya salmon? Ito, may binili akong karne. Huwag kang mag-alala sa bayad dahil ako nang bahala. Bumili na rin ako ng iba pang kailangan mo. Hindi ko kasi alam ang gusto ng anak mo kaya pinagkukuha ko na kung anong makita ko. Ramon, hindi mo to kailangan gawin. Wala akong maibabayad sa'yo. Ano ka ba? Sinabi ko na, di ba? Hindi mo kailangan magbayad. Kasama ito sa pangungumbinsi ko sa'yo na maging business partner mo. Para tanggapin mo ang trabahong inaalo ko. Wala namang kaso doon. Tatanggapin ko talaga dahil kailangan ko. Kaya huwag ka nang mag-aksaya pa ng pera. Hindi naman pag-aaksaya to ng pera, Marisa. Gusto ko lang tratuhin ka ng tama. Dapat tanggapin mo lang ang mga mabubuting bagay kasi karapat-dapat yun sa'yo. Kahit na nakakahiya pa rin. Ngayon lang ako nakakita ng boss na nagsisikap at gagawin ng lahat para makakuha lang ng empleyado. For the record, gustong empleyado. Kaya gagawin kong lahat para makuha ka, Marisa. Hindi mo kailangan mahiya dahil kahit ang mga byuda, may karapatang lumigaya ulit. Napalunok na lamang si Marisa dahil pakiramdam niya may ibig sabihin ang mga salitang yun ni Ramon. Nang maihatid siya ni Ramon sa bahay, saktong may tumawag sa lalaki kaya hindi niya na ito naanyayahan sa loob. Sinalubong naman siya ng mapanghusgang mga mata ni Nanay Agatha. Sino yung kasama mo, Marisa? Kahapon, tricycle lang naghatid sa'yo. Ngayong kotse naman? Abay, big time ka na yata. Ano bang klase ng trabaho ang pinapasok mo, ha? Hindi ka naman siguro nagpapariwara. Tandaan mo, may anak ka. Nay, wala akong ginagawang masama. Mabuti pa tulungan niyo na lang ako magbuhat nitong mga grocery para makapagluto na po ako. Wow, may pag-grocery? Bigay pa yan ang lalaking nakakotse kanina? Huwag mo sabihin sa akin nanliligaw yun sa'yo, Marisa. Mag-iingat ka. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa lalaking yon. Gusto ka lang nung maikama. Nay, pwede ba? Tama na. Ayoko nang makarinig ng pangahamak mula sa inyo. Kung wala po kayong maitutulong, mabuti pa umuwi na nga lang talaga kayo. Kasi sinisira niyo ang araw ko eh. Pesteng buhay to. Nagsisikap na nga maghanap ng trabaho, minamasama pa. Padabog na pumasok si Marisa sa kanyang kwarto. Doon ay nilabas niya ang kanyang sama ng loob hanggang sa hindi na malayang nakatulog na siya. Naramdaman niya ang mainit at mabigat na kamay na humahaplos sa kanyang balat. Nakakapaso yun. Napamulat siya at nakitang ang tanging tao lang doon ay ang anak niyang mahimbing na natutulog. Paano kaya nakauwi ang anak ko? Ay, hindi ko na siya nasundo. Sana ang lola niyang sumundo sa kanya. Natigilan naman siya nang muling maramdaman ang aninong dumaan sa may bintana. Mabilis niya yung nilingon at halos malagutan ang hininga ng maaninag na may nakatitig sa kanya sa dilim. Dali-dali niyang binuhay ang ilaw, ngunit wala na siyang nakita maliban sa picture frame ng asawa niyang nakataob. Hangin lang siguro kaya natumba to. Ngunit nabitiwan ni Marisa ang picture nang makita niya ang larawan ng kanyang asawa na may bahid ng dugo at putok sa ulo. Buong gabi siyang hindi nakatulog. Kinabukasan, pinuntahan naman siya ni Ramon. Oh, bakit parang puyat na puyat ka? Ramon, ikaw pala. Anong ginagawa mo rito? Gusto ko lang kumustahin ang empleyado ko. Baka nagbago na ang isip niya eh. Saan ka pupunta? Ihatid na kita. Hindi na. Tatao lang naman ako sa tindahan dyan kinamanang ising. Habang iniintay ko ang trabaho sa restaurant mo, mag-extra-extra muna ako. Ganun ba? Huwag kang mag-alala dahil malapit na yung magbukas. I-invite kita sa party bago ang soft opening. Nakabuo na rin ako ng team ko, kaya sa lalong madaling panahon, pwede na mag-umpisa ang operation. Basta, huwag kang maghahanap ng iba ha. Oo naman, asahan mo ko. Sige, mauna na ako. Sandali Marisa, ayos ka lang ba talaga? Bakit parang ang tamlay na mukha mo? Hinawakan ni Ramon ang braso ni Marisa,
Saka sinuri ang buong mukha. Hinipo rin ito ang noo at leeg ng babae. Wala ito. Ayos lang ako. Sure ka ba? Gusto mo daling kita sa ospital? Baka mapano ka. Hindi, ano kasi, pakiramdam ko, binibisita ako ng asawa ko. Ha? Anong ibig mo sabihin? Hindi ba't patay na siya? Oo, pero hindi ko alam. Siguro nakikita niyang may umaali-aligid sa aking lalaki, kaya nagpaparamdam siya. Naku, wala siyang dapat ipag-alala dahil malinis ang intensyon ko sa'yo. Kasi baka akala niya naghahanap ako ng iba. Hindi naman eh. Ayokong pag-isipan niya ako ng masama. Siya lang naman ang mahal ko kahit na nahihirapan na rin ako simula nang mawala siya. Pero kailangan kong magpakatatag para sa anak kong si Noel. Tumulo ang luha ni Marisa na para bang matagal niya na rin yung pinigilan. Si Ramon naman, niyakap ang babae sa kahinaplos ang buhok. Kapag kailangan mo ng masasandalan, Marisa, huwag kang mahiya ah. Nandito lang ako. Naantala naman ang dalawa nang muling tumunog ang cellphone ni Marisa. Mula yun sa eskwelahan ng anak niyang si Noel. Sinagot niya ang tawag at nabalitaan niyang nakipag-away daw ang anak niya. Oh, ano problema, Marisa? Ramon, kailangan ko nang umalis. Nakipag-away ang anak ko sa school. Kailangan ko siyang puntahan. Kung ganun, ano pang hinihintay natin? Tara na, puntahan na natin siya. Nandun ang kotse ko. Nag-aalangang sumakay si Marisa sa passenger seat. Si Ramon naman, matuli na pinaharurot ang sasakyan patungo sa address ng school na ibinigay ni Marisa. Nang makarating sila ron, nadatna ni Marisa ang kanyang anak na umiiyak. Noel, anak, anong nangyari? Mami, sorry po kung nakipag-away ako. Inaasar niya kasi ko na wala akong daddy. Sorry po, hindi na maulit. Napikon lang po ako eh. Hindi ko na po siya susuntukin. Nagsisisi na po ako. Huwag niyo na po akong pagalitan at paluin. Anak, Huwag kang mag-alala, Noel. Kapag inasar ka ulit ng mga kaklase mo, sabihin mo sa akin. Pwede mo akong ituring na daddy mo at ipagtatanggol kita sa kanila. Kapwa naman napalingon sina Marisa at Noel kay Ramon. Agad namang nagtago si Noel sa likuran ni Marisa. Mami, sino po siya? si Ramon, kaibigan ko siya. Siya yung magbibigay ng trabaho kay Mami. Mabait siya. Bumati ka sa kanya at magpakilala. Dali. Hello po, ako po si Noel. Ako naman si Ramon. Kapag may kailangan ka, huwag kang mahihiya magsabi sa akin, ha? Lahat gagawin ko para matulungan ang mami mo. Nanliligaw po ba kayo kay Mami? Ha? Pwede mong isipin na ganun. Nililigawan ko siya para tanggapin niyang alokong trabaho at magstay siya sa akin. Napakalma naman na ni Marisa ang kanyang anak. Nakipag-areglo na rin sila sa bata at sa magulang na nasuntok ni Noel. Napabuntong hininga si Marisa nang makabalik sila ni Ramon sa sasakyan. Ayos ka lang ba, Marisa? Oo. Maraming salamat sa tulong mo. Wala yun, basta ikaw. Ikaw pa malakas ka sa akin. Ramon, tungkol sa sinabi mo kanina sa anak ko, gusto kong bawiin mo yon. Nabanggit ko naman na 1 buwan pa lang nang pumanaw ang asawa ko. Hindi ko pa kayang tumanggap ng manliligaw o ng lalaki sa buhay. Wala pa sa isip ko yon dahil ang inuuna ko ay ang kapakanan ng anak ko. Sana hindi sumama ang loob mo. Walang problema, alam ko naman yun eh. Ang gusto ko lang namang malaman mo na nandito lang ako palagi para sa'yo. At saka nga pala, tumawag sa akin ng nag-aasikaso ng restaurant ko. Pwede na raw pala tayo mag-open sa Makalawa. So kung pwede ka bukas ng gabi, i-invite kita sa isang party para i-celebrate ang pagbubukas ng restaurant. Huwag kang mag-alala dahil nandun naman ang lahat ng makakasama natin sa trabaho. Para na rin makilala natin ang isa't isa. Okay, sige, naiintindihan ko. Pupunta ako bukas. 6:00 na ng gabi nang makarating si Marisa sa address na ibinigay sa kanya ni Ramon. Nagtataka naman siya kung bakit tahimik sa lugar na yun. Pinagmasdan niya ang paligid
at hindi niya maintindihan kung bakit nagtatayuan ang mga balahibo niya. Hello? Tao po? Nandyan po ba si Ramon? Hello? Marisa, ikaw pala. Sa wakas, nandito ka na. Halika, pasok ka sa bahay ko. Nasaan sila? Bakit parang tayong dalawa lang ang tao? Sandali, bakit nilak mo ang pinto? Nagsiuwi na sila eh. Hindi ka na nga nahintay. Sayang, hindi nila nakita ang maganda mo mukha. In fairness ang ganda ng suot mo ngayong gabi. Bagay na bagay sa yung maging receptionist sa restaurant. Halika rito sa loob, kumain ka. Marami pang pagkain dito sa kusina. Hindi na siguro. Uuwi na lang ako. Total, umalis na silang lahat eh. Bukas na lang siguro tayo magkita ulit. Aagahan ko na lang ang pasok ko sa restaurant. Ano ka ba? Huwag mo naman ako iwan. Hindi ba't nagkasundo na tayo na tatanggapin kita sa trabaho? Basta palagi ka lang nasa tabi ko. Samahan mo naman ako mag-celebrate. Wala naman akong gagawin masama sa'yo eh. Malinis at mabuti akong tao, okay? Eto, mag-cheers tayo. Dahil simula nang makilala kita, sunod-sunod nang dumating ang mga empleyado na para sa akin. Sige na, inom na. Huwag mo naman ako ipahiya, Marisa. Napalunok naman si Marisa at walang nagawa kung hindi ang inumin ang binigay sa kanya. Nabunutan naman siya ng tinik sa dibdib nang wala siyang maramdaman na kahit na ano. Alam mo kasi, Marisa, naiintindihan ko ang pinagdaraanan mo. Dahil pareho tayo eh. Mag-isa sa buhay, malungkot, naghahanap ng katuwang. Bakit hindi na lang tayong dalawa? Kaya kong ibigay sa iyo ang lahat. Kaya kong protektahan ang anak mo. Magtiwala ka lang sa akin dahil gagawin ko ang lahat para sa iyo. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Hihigitan ko ang lahat ng ginawa ng asawa mo sa iyo. Napasandal si Marisa sa mesa nang ikulong siya ni Ramon sa mga bisig nito. Unti-unting inilapit ng lalaki ang mga labi at napapikit siya nang maramdaman ang paghalik nito sa kanya. Doon siya nang hina at parang nawala sa sarili. Namalayan niya na lamang na umaga na at wala na siyang suot na damit habang katabi sa kama ang natutulog na si Ramon. Anong nangyari? Hindi ito maaari. Kailangan ko nang umalis dito. Nagmadali si Marisa na magsuot ng damit bago lumabas ng bahay. Nakasalubong niya naman ang isang matandang babae na masama ang tingin sa kanya. Huli na ang lahat para sa'yo, iha. Naangking ka na ng masamang nilalang. Nahulog ka sa bitag. At ang katawan mo'y magliliyab dahil sa kamunduhan at pagtataksil. Kinain ng kaba ang dibdib ni Marisa kaya mabilis siyang tumakbo pa uwi sa bahay. Tinanong pa siya ng nanay niya kung saan siya galing, ngunit hindi niya napinansin. Halos mabaliw si Marisa kakaisip kung anong buong nangyari kagabi at kung bakit wala siyang maalala. At kahit ng kinagabihan, hindi siya makatulog sa pag-aalala. Oh, anak, nagising ka? Bakit? Nanaginip ka ba? Nay, may nakasilip po sa bintana. Ayun po, mapupula ang mga mata. Natatakot ako. Anak, wala naman na. Mabuti pa, bumalik ka na sa pagtulog. Nandito lang si Mami po, protektahan kita. Tahan na, huwag ka nang umiyak. Mami, ipinagpalit mo na po ba si Daddy? Sabi nila, kaya hindi ka raw umuwi kagabi kasi kasama mo raw yung lalaki mo. Yung Ramon po ba ang tinutukoy ni Lola? Siya po ba yung bago mo? Hindi anak, huwag ka mag-isip ng ganyan. Nagpunta lang ako sa kaibigan kagabi, okay? Sige na. Hinayaan ni Marisa na makabalik sa tulog ang anak bago nilingon ang bintana. Wala na roon ang itim na aninong nakita ng anak niya kanina. Sino ka? Bakit palagi kang pumupunta rito? Ikaw ba ang asawa ko? Alam mo ba nangyari sa akin kagabi kaya nagagalit ka? Kung hindi mo lang sana ako iniwan, hindi mangyayari sa akin yon. Napaluhod si Marisa habang tahimik na umiiyak.
Kinabukasan, lakas loob niyang pinuntahan ang restaurant para harapin si Ramon. Pero wala daw yun doon. Anong ibig mo sabihin walang Ramon dito? Sa kanya tong restaurant. Sinasabi mo bang na-scam ako? Tumango ang kausap ni Marisa, kaya lalong napahawak sa noo. Kinuha ni Marisa ang business card at patuloy na tinawagan si Ramon, ngunit hindi na rin ito sumasagot. Hayop siya. Ibig sabihin isang kasinungalingan lang ang tinutukoy niyang trabaho. Hindi naman pala siyang may-ari ng restaurant na to. Kung ganun, bakit siya nag-aksaya ng oras at pera para sa akin? Dahil gusto niya lang akong maikama? Peste! Hindi ako makakapayag nito! Matapang na pinaghahanap ni Marisa si Ramon. Sukdulan ng galit niya at balak niya itong ipapulis dahil sa ginawang kawalangyaan ni Ramon sa kanya. Nakarating siya sa isang pamilyar na construction firm. May nagtatrabaho bang Ramon dito? May kailangan lang ako sa kanya. Baka sakaling makausap ko siya. Binati naman siya ng mga karpintero at sinabing may kilala nga silang Ramon. Ngunit dati pa raw itong nagtrabaho doon at natanggal pagkatapos ng isang aksidente. Ano pong aksidente? Sandali, ang construction firm na ito, dito nagtatrabaho ang asawa ko. Teka, sinasabi niyo bang may kaugnayan si Ramon sa pagkamatay ng asawa ko? Binanggit ni Marisa ang pangalan ng asawa niya at doon niya nakumpirma na si Ramon pala ang pumatay sa mister niya. Halos gumuho ang mundo niya sa narinig at namalaya niya na lang ang kanyang mga paa sa simenteryo kung saan nakalibing ang kanyang asawa. Mahal ko, patawarin mo ko. Hindi ko alam. Hindi ko alam na kagawa ko ng malaking kasalanan sa'yo. Naging mahina ako. Hindi ko na ipagtanggol ang sarili ko. Akala ko bibigyan niya ako ng trabaho pero katawan ko lang pala ang pakay niya. Niloko niya ako. I'm sorry, mahal ko. Sana mapatawad mo ako. Sa gitna ng pag-iyak ni Marisa, may nagtakip ng kanyang bibig. Dahil sa amoy na naroon sa panyo, nawalan siya ng malay. Nagising na lamang siya sa kaparehong bahay kung saan nakatira si Ramon. Gising ka na pala. Sa wakas. Ayoko namang angkinin ka muli nang wala kang malay katulad nung unang beses kita natikman eh. Hayop ka! Anong ginawa mo sa akin? Ang balat ko! Bakit nagkakaganito? Bitiwan mo ako, ano ba? Nasasaktan ako! Ang mukha ko! Bakit nagkaroon ng kulubot? Hindi mo pa rin ba nakukuha? Kinukuha ko ang kagandahan mo, Marisa, para manatili akong buhay at magandang lalaki. Kailangan kong enerhiya mo, kaya dapat kang mapasa akin. Muling hinalikan ni Ramon ang labi ng mga dalaga, ngunit kinagat lang ni Marisa ang labi niya kaya napunit ito. Malakas na sigaw ang kumawala kay Ramon kasabay ng pagsakal niya sa babae. Umaagos ang dugo sa sahig mula sa kanyang bibig. Ayop ka! Ang lakas ng loob mo! Akala mo hindi ko kayang gawin sa iyong ginawa ko sa asawa mo? Pinatay ko siya dahil masyado ka na niyang pinagyayawang. Pinagmamalaki niya ang kagwapuhan niya, kaya kanya nakuha. Wala siyang alam na nakuha rin kita. Hayop ka, manluloko! Nagtiwala ako sa iyo, Ramon, pero masama ka palang tao, animal ka! Well, kasalanan ko ba nang mabilis kang mauto, Marisa? Hindi ka na natuto. Nakuha ka na mabilis ng asawa mo noon, hindi ka pa tumino. Nangyari tuloy ulit. Pero sa pagkakataong ito, sa akin ka na. Dumadaloy na sa iyong dugo ko at paniguradong wala ka ng taka sa akin. Habang buhay na tayong magkakasama, Marisa. Hindi ako sasama sa iyo. Kahit patay na ang asawa ko, hindi ko siya ipagpapalit sa tulad mong walang kasing sama. Kaya siguro hindi ka pa nakakapag-asawa kasi ang pangit-pangit mo na nga. Ang pangit pa ng ugali mo. Anong sabi mo? Sumusobra ka na. Kinagalit mo ba talaga ako? Sige, dahil yan ang gusto mo,
Sinakal pa ni Ramon si Marisa dahilan para unti-unti itong mawala ng hangin. Pinilit pang sipain ni Marisa si Ramon para makalaban, ngunit nang hina na siya. Tuluyan ka nang mapapasa akin, Marisa. At walang magagawa ang patay mong asawa. Umihip ng malakas ang hangin. Umubo-ubo si Marisa nang makita niya ang paghihingalo ni Ramon. Nakita niya ang puting puwersa na pumrotekta sa kanya at lumalaban kay Ramon, ang asawa niya. Unti-unting tumulo ang luha kasabay ng pagbagsak sa sahig ni Ramon. Binalot naman siya ng malamig na hangin na parang yumayakap sa kanya at bumubulong. Patawarin mo ako, mahal ko. Patawarin mo ako. Gusto ko na lang sumama sa'yo. Isama mo na ako, please. Ayoko na rito. Miss na kita. Isang halik sa noo ang naramdaman niya bago siya tuluyang nawala ng malay. Nagising na lang siya sa malakas na sirena ng mga pulis. Inalalayan siya ng isang matandang babae na pamilyar sa kanya. Isang himala ang nangyari sa iyo, iha. Mukhang mahal na mahal ka talaga ng asawa mo na kahit nasa kabilang buhay na siya, nagawa ka pa rin niyang iligtas. Maswerte ka, wala ka nang mahahanap na kagaya niya. Mabuti pa pagtuunan mo na lamang ng atensyon ang iyong anak at bumawi ka sa iyong ina. Tingin niyo po ba, mapapatawad pa ako ng asawa ko sa nagawa ko? Wala kang kasalanan sa nangyari. Natural na mahina ang mga babae. At isa pa, desperada ka lang na magkaroon ng trabaho at maiahon ng anak mo. Siguradong maiintindihan ka ng asawa mo kung nasaan man siya. Ang pag-ibig ay punong-puno ng pagpapatawad. Sana rin ay mapatawad mo ang sarili mo. Inihatid ng mga pulis si Marisa sa bahay nila pagkatapos kunin ang statement niya. Sinalubong naman siya ni Nanay Agatha at Noel na puno ng pag-aalala. Ngunit imbis na sagutin ang mga tanong nito, isang mahigpit na yakap lang ang ibinigay niya sa mga ito. I'm sorry, Nay. Hindi ako nakinig sa'yo. Patawad po. Sana mapatawad niyo pa ako. Tinitigan naman ni Nanay Agatha ang anak at saka tumango habang pinipigilan ang luha. Nang mga sumunod na araw, nakatanggap ng magandang balita si Marisa. Dahil patong-patong ang kasong natanggap ni Ramon, kasabay pa ng iligal na paggamit ng droga at mga ipinagbabawal na dasal, nakatanggap ng danyo si Marisa. Isang malaking tulong sa pamilya niya. At bukod doon, nagkaroon ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang pinakamamahal na asawa. Wakas!